Buong taon, mahigit 20,000 Pilipino ang umaalis ng bansa para maging DH sa Hong Kong. Sa islang ito ng 7 milyon, nagkalat sa halos lahat ng sulok ang mga Pinoy, gaano man kalayo, gaano man katago. Hindi mo iisipin na nandito ako sa Hong Kong. Ibang-iba yung itsura dito. Ito kasing Discovery Bay. Dito nakatira yung mga pinakamayayaman. Medyo secluded area siya. Pero, ang sabi sa atin ng ilang mga Pilipino, meron din daw isang lugar dito na kung tawagin nila ay Little Tondo ng Hong Kong. Sa gitna ng mga mayayaman, meron daw isang maliit na community na nandun daw yung mga Pilipino at parang nasa Pilipinas ka daw at wala ka daw sa Hong Kong. Mula sa tuktok ng bundok, tanaw ang isang maliit na barangay. Sa gilid lang ito ng mga tirahan ng pinakamayayaman sa Hong Kong. Wow. Sobrang social dito. Ito na siguro yun, no? Nim Shu Wan. Okay, so ito na yung lugar ng mga Pilipino. Punta na tayo. Nim Shu Wan kung tawagin ito ng mga Chinese. Little Tondo naman kung tawagin ng mga Pilipino. Isang tambakan ang sumalubong sa akin sa bungad ng Nim Shu Wan. At kung saan may mamahaling basura, may ukay-ukay kang makikita. Laki naman. Mura lang yan. Nim Shu Wan. Hi. This is Nim Shu Wan? Yep. Alright, thanks. Parang nasa Pilipinas. Mga bubugo. Sa gitna ng magagarang yacht, kondo at villa, di mo aakalaing may ganitong eskinita. Oh, satellite cable sila. Magandang tanghali. Ito aso. Wow, inihaw na baboy. Hi, gusto mo. Ayan, sige, Winston. Uy, may karaoke. Linggo nung araw na iyon, day off, kaya parang may piyesta sa Nim Shu Wan. Ano to niluto ninyo? Ayun, lamb curry. Isa si Tina sa mga unang Pilipinong nakadiskubre sa lugar na ito. So, ito, hindi to Philippine Village dati, hindi to Little Tondo. Ano to dati? Yung talahib. Maraming mga ahas. Oo. Oo. Sino mga nakatira dito dati? Mga inchik. Oo. Tapos, Na anong trabaho? Ayan, mga... Wala. Nagpapaupang. Hindi, mga basurero, mga ganun, mga... Yung mga hindi mayayaman na inchik. Ang ibang bahay raw dito, dating kural ng baboy ng mga Chinese. Nilinis at pinaganda, ngayon tirahan na. Ba't tinawag nilang Little Tondo? Squatter talaga ang itsura niya. Bahala ka nang magpaganda kung gusto mo pagandahin sa loob, pero sa labas hindi mo na mapapaganda. Ay, namin barong-barong! 2,000 Hong Kong dollars o 10,000 piso ang renta sa isang kwarto sa Nim Shu Wan. May kamahalan pero sulit na rin daw. Masaya sila kasi at home kami dito. Hindi yung katulad kung nasamo kami, ibang feeling namin doon. Eh dito, talagang hindi kami umaarte lang, talagang yung sarili namin ito. Tilian ng mga kababayan, pagkain at kantahan. Sa itsura ng mga bahay, parang ang nasa Pilipinas ka lang. Pero ang kakaiba, sa tapat ng bawat bahay, hile-hilera ang mga garbage bag. Pag nakabalot na black, yan yung ipapadala nila sa Pilipinas. Iniipon yan tapos ilalagay sa box na tudo. Ref ito eh. Pwede rin, ano ito, pwede rin... Ito door to ref? Ganyan na lang. Lalagyan na lang nila ng mga damit kung sa loob. Tapos, may rarak ng pipick upin ng ano lang. Yung buong ref papadala sa Pilipinas?
Taon-taon daw kasi magpalit ng appliances ang mga mayayaman ng Hong Kong. Tinatapon na kahit hindi pa sira. Kaya ang basura nila, pasalubong ng mga Pinoy sa kanilang pamilya. Social naman ang bowl ninyo, Pyrex. So, galing sa washing machine yan. Anong galing sa washing machine? Sinisira na washing machine, makuha lang yan. Anong sinisira yung washing machine? Kasi mga old washing machine na hindi na talaga gumagana, Oo. yun, tinatanggal namin yung ano niya, yan. Yung bowl niya. takip? Ito, tapos gagawin nyo ng bowl ito. Social salad bowl na kaagad. Kamayin mo na lang. 20 taon ng domestic helper si Tina. 3 at 4 na taong gulang lamang ang kanyang mga anak nang iwan niyang mga ito para magtrabaho. Buwan-buwan, nagpapadala siya ng halos 20,000 pesos para sa mga bata. Para yun lang ang way para yung absence mo ba, doon mo binubuhos yung kailangan nila kasi wala ka doon, kaya yung doon lang sa pera lang na parang ganun. Nang mag-college na ang mga anak, sumunod sa kanya sa Hong Kong ang asawang si Wilson. At tulad ni Tina, domestic helper din si Wilson. Hindi kayo nahihiya gumagawa kayo ng mga trabahong pambabae? Hindi naman kami. Gusto mo lang tulungan na asawa mo, gano'n. Hindi ba nakakalalaki yun? Hindi. Kasi ang gawa yung babae, pwede rin gawin ng lalaki yan. Oo. Pag nandito ko sa Hong Kong, wala nang Babae-lalaki. Wala nang babae-lalaki. Ba't ka naman mahihiya kung nandito naman yung pera? Isa lang si Wilson sa dumadaming bilang ng mga lalaking DH sa Hong Kong. Taon-taon halos 600 lalaking Pilipino ang pumapasok sa trabahong ito. Pero anumang laki ang ipinapadala nilang pera, wala ni isa sa kanilang mga anak ang natapos ng pag-aaral. Itong cashier naming anak na panganay, hindi pa graduate. Ilan taon Kaya na siya? 25. Ba't hindi pa gumagraduate? Hindi, sasabihin ko na ng parang yata, napasama siya sa mga frat, gano'n. Marami siyang Wala. bagsak, ganon. Lilima lang ang naipasa niya. Out of? Within 6 years. 5 years. 5 years? Oh, 5 years. Ito si Aubrey. Maaga namang nabuntis ang babae nilang anak. Hindi kayo nagsisising pumunta kayo ng Hong Kong? Hindi. As in, Siguro dahil hindi nakatapos yung mga anak namin, wala kami doon. Oo. Minsan, blame ko yung sarili ko, kaya lang. Wala eh. Kung hindi kami pumunta rito, wala rin.